Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 25, 2025 and Merry Christmas po sa ating lahat. So our topic for today is all about anong gift mo kay Jesus today. So our concept is all about Jesus Emmanuel. So ang Jesus Christ bilang Emmanuel ay nangangahulugang God with us. So, ipinapakita nito na ang Diyos ay lumapit sa atin, kasama natin sa hirap, saya, at araw-araw na buhay. So, hindi siya malayong Diyos dahil siya ay personal, present, at nagmamahal. So, dahil kay Jesus, maaari nating maranasan ang gabay, aliw, at pag-ibig ng Diyos sa bawat sandali. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 1 verse 23, ASND version. Ang berhen ay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, dadako na po tayo sa ating teachings. Yung first teachings, Jesus is your greatest gift residing in you. So, si Jesus Christ po ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Dahil hindi lang po siya dumalaw, kumbaga, or nananahan po siya sa puso ng mga mananampalataya, ang kanyang presensyang nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa. Second is Jesus is your ever-present help. So, laging nariyan po si Jesus sa oras ng pangangailangan natin. So, hindi siya napapagod, makinig, at umalalay sa atin. So, sa bawat problema natin is may kasamang Diyos na handang tumulong. And last is Jesus is your never-changing friend. So, hindi po nagbabago ang pag-ibig at katapatan ni Jesus. Kahit magbago ang mga tao at sitwasyon, siya ay mananatiling tapat at maaari tayong umasa sa Kanya sa lahat ng panahon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is spend time meditating on the presence of God. So, syempre, maglaan po tayo ng oras araw-araw para alalahanin na kasama natin ng Diyos. So, sa katahimikan natin is mas mararamdaman natin ng kanyang presensya dahil doon lumalakas yung pananampalataya at kapayapaan. Second is submit all your burdens and worries to God. So, syempre, ibigay natin kay Jesus ang lahat ng bigat ng loob at alalahanin natin. So, hindi natin kailangan suluyin ng problema dahil ang Diyos na kasama natin ay handang umako ng ating pasanin. And lastly, share the goodness of God in your life today. So, syempre, ikwento natin sa iba or ilahad natin sa iba kung paano tayo tinulungan ng Diyos. So, syempre, sa simpleng pagbabahagi is nagiging regalo rin tayo kay Jesus dahil ang ating patuto ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you serve and honor Jesus today. Let this be your little gift to Jesus. So, for me, is maaari natin paglingkuran at pangaralan si Jesus Christ sa pamagitan po ng simpleng pagsunod at pagmamahal araw-araw. So, kapag pinipili nating maging mabuti, mapagpatawad po at mapagbigay, is inaalay natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil ang bawat desisyong nagbibigay luwalhati sa Diyos sa bahay, paaralan, trabaho, or community natin ay isang regalong nagmumula sa pusong nagpapasalamat. Dahil ang pinakamagandang gift kay Jesus ay ang buhay na inalay sa Kanya. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang pinakamagandang gift natin kay Jesus ay buhay na inaalay sa Kanya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa amin. Lord God, salamat dahil hindi mo kami iniwan at palagi kang kasama sa aming buhay. Tulungan mo kaming ialay sa iyo ang aming oras, puso at mga gawa bilang munting regalo ng pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.